Magandang araw guys. So, ngayon medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload, no, kasi medyo na-busy tayo. Pero ngayon, marami kasing nagtatanong doon sa aking YouTube channel. So ngayon, ginawa ko ng video para malaman din ng mga baguhan kung nakaka-withdraw ba talaga, kasi marami talagang nagtatanong kung nakaka-withdraw ba talaga kay Sitaw. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang withdrawal history ng aking account. Huwag na natin itong patagalin. Tara, puntahan na natin agad ito. Punta tayo sa aking dashboard. Ipapakita ko sa inyo kung magkano na yung na-withdraw ko, or pati yung date, ipapakita natin dito. So, abangan nyo guys, tingnan nyo mabuti, panoorin nyo hanggang dulo itong video na to. So tara, let's go. Punta tayo sa aking dashboard, papakita ko sa inyo actual. Ayan, open natin yung apps. Ayan na. Ito na yung, ayan, nagpa-pop up agad yung notice ni Sitaw. Yun sa bagong update nila ngayon. Pero hayaan na natin yan. Doon tayo mag-focus sa ating topic ngayon na withdrawal history. So tara. So bago yan, tingnan muna natin yung ating dashboard. Tingnan muna natin yung wallet natin kung may laman na ba. I mean, bumalik na ba yung dating na-take natin ng mga order. So ngayon, ayan, puntahan natin yung, i-click natin yung account dito sa baba. Makikita nyo yung account. Ayan, i-click natin yan. So, ito ngayon ang lalabas. Mayroon na naman recommendation committee, 3% commission up to 3% commission daw sa affiliate to guys, kung gusto mong mag-register kay Sitaw at magiging affiliate. So, ito, may 3% ka daw per pag sumali ka dito. So, tara. Close lang natin yan. Ito ngayon yung sold amount. Ito yung dashboard ko. Makikita nyo yung sold amount, total sold. Ito, sold amount ko is 42,039.78. And then, total sold ko is 319,368.87. And last month sold ko ay 12,587. So, yun guys. Ito yung dashboard ko ha. Tingnan natin. So, tingnan muna natin yung sa wallet ko kung may bumalik na ba na yung mga dati kong na last week ago na mga dati ko na orders. So, ito. Click natin yung wallet. Ayan. Wallet. Ayun. Meron akong wallet balance na 1,590. Ito yung bumalik ngayon. Pwede natin yung titingnan dun sa wallet history ito. Ayan. Yan. Ito yung mga bumalik. Ito. Nakikita yung 211, 196, 211, 196, 196, 205, 205. So, ayan yun. Tapos, ayan. Pwede na tayo mag-take ulit ng orders. So, balik tayo dun sa topic natin. Ayan, mamaya na natin yan i-take ng orders. Hindi naman mawawala yan. So, ito yung freezing money, yung nasa kulay blue. Yan yung babalik pa sa atin na take na yan ng mga orders. So, hintayin na lang natin yan na kung kailan yan babalik. So, let's go. Puntahan natin yung ating history. Ito pala yung, dito, scroll lang natin to. Scroll natin pataas, makikita natin wallet history natin. Itong sa taas, ito may mga approve. Yun yung mga top up ko noon. Nag-start ako. So, kung bibilangin nyo yan. Ngayon, hindi ko na ipapakita. Basta yan na yun siya. Yan. Yan. Mula, ibig sabihin, 15 times akong nag-top up. Yan. Yan yung mga amount na tinap up ko noon. Pero ngayon, nabawi ko na yan lahat ng aking capital. Nasa almost 40 plus yan. So, ito na yung history ng aking withdrawal dito sa mula dito sa aking wallet, maliban doon sa affiliate. Iba pa yung sa affiliate. So ngayon, ito yung sa aking withdrawal history. So umpisa natin doon sa next page, sa pinakauna. Ayan. Una kong withdrawal is 700. Yan yung pinaka-trial ko na withdrawal. So, pinakauna. So, ang date niya is 23/5, 2023. 5, ibig sabihin July, June, ano ba? April, May, February, March, April, May. May pala. May 5. So, dito.
Ayan, basta yun yung date kung kailan ako nag-request. Tapos, next ko na withdrawal is June 25. Ito, yung number 10. June 25, nag-withdraw ko ng 2,000. Ayan. And then next, July 15. So, nakikita nyo dyan, number 9. Pataas tayo, papunta sa number 1. So, tapos, next is August 11, nag-withdraw ko lang 10,000. Tapos, 13, nag-withdraw ulit ako ng 11,000. August 15, 10,000 ulit. Tapos, August 18, yung number 5, 4,100. And then, yung sa number 4, August 21, 6,100. And then, August 27, 6,300. And then, August 29, 4,200. And August 30, last withdrawal ko, 3,200. Yun. And yun guys. So, nabawi ko na ang aking kapital. So, dito naman tayo, pupunta tayo doon sa ating affiliate history. Kung ilang beses na tayo nag-withdraw ng ating affiliate income. Maliliit lang siya guys, pero nakakatulong siya kapag tinuloy-tuloy mo lang. Ako medyo nag-delay ako kasi medyo na-busy, pero still nag-take pa din ako ng orders. So, yun sa mga baguhan dyan, kung nag-iisip kayo na subukan sisitaw, itry nyo lang kung hanggang saan lang ang kaya nyo. Huwag na masyadong malaki yung kapital, pero mas malaki, mas maganda, mas mabilis ang ikot ng pera mo. So, ngayon, punta na tayo sa ating affiliate history, yung withdrawal natin sa affiliate. So, i-click lang natin tong affiliate, nakikita niyan, yan sa dashboard natin yan. Nakikita yung affiliate ito. Affiliate, yan. Automatic lalabas to. 3% na yan. Reminder lang. So, ayan, nakikita niya sa under affiliate, affiliate system, affiliate history, withdrawal request history. So, unahin natin sa withdrawal request history. Sa pinakababa tayo. Dito, ayan, nag-start tayo July 31. Nag-withdraw ako ng 1,000 yung pumasok sa aking affiliate wallet. So, separate yan siya dun sa wallet balance natin, guys. So, ayan, 1,000 July 31. And then, next naman, August 2, meron akong 690 na request. And then, August 7, 700. So, nakakatulong, di ba? Kahit maliliit lang. So, punta tayo sa current page natin dito. Oh. And then, August 12, 545. August 27, 520. And then, September 4, 580. And then, August 15. Ayan, tingnan nyo na lang yung mga withdrawal history ko, guys. Ayan, yan yung mga history na aking withdrawal. So, ibig sabihin, per page nito is 10. So, ayan, naka 13 request na ako sa dito kay Sitaw sa affiliate. So, ang confirmation nandito sa payment history kung pumasok na ba sa ating account. So, ang ginamit ko palang ginamit kong mode of payment is GCash. Mas mabilis siya, guys. Mas mabilis ang pasok kapag sa GCash ang ginamit natin. No. Ayan. So, i-click natin yung payment history para makita natin talaga kung success ba yung payment nila para sa atin. So, tingnan natin. I-click natin tong payment history. Ayan. So, may available pa ako na 993. So, pwede ko na naman i-request yan. So, pero bukas ko na yan i-request. Baka madagdagan pa. So, ayan na. Ito na yung payment history. So, di ba yung una, August 1, ayan, 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 ayan na yun siya. Yan na yung history ng aking withdrawal request. So, ayan guys ha, tingnan na yung date. So, August, September, ngayon October. October 2, ang pinaka-latest ko, October 2 and 6. Ano pa ba tayo ngayon? Anong date na ngayon? Diba, October 8. So, last past 2 days pala, nag-request ako. So, ayan, yung 600 na yan, pumasok na yan.
pumasok na yan lahat guys. So ganun lang kadali dito kay sitaw. So marami kasing nagsasabi na red flag si sitaw, pero ako hindi ako nagpapadala sa kanila. Basta ako, sa akin, nagtry lang ako. O isipin mo, nag-start ako ng April. O ano na ngayon? April, May, June, July, August, September, October. 6 months na ako guys. Magsi 6 months na ako kay sitaw. Yun lang for today's video. Maraming salamat sa patunood. Please, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa ating channel guys, Info 101. So, click nyo lang dyan yung notification bell. Paki-bell all na din para updated kayo pag may bago tayong update. Yun lang, God bless and thank you.